And yung potential future nyo guys, magsisimula ulit kayo ng bagong buhay in the future. So you will have a clean slate. Dadating yung time na ikaw din mismo magigising ka sa katotohanan na okay, stop it. Ayoko na nito, this is crap, parang ganyan, no? Sobrang nagdusa na ako from now on. Magiging masaya na ako from now on. Sarili ko na intindihin ko from now on, magiging okay na ako. I love myself, ganyan. Tell you, guys, kausapin nyo yung sarili nyo. Please, no? Wag nyong hayaang masira yung buhay nyo dahil sa mga nangyari sa past. Tapos na yun, let go, move on, start. Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pangalan ng episode natin for tonight is Story Mo Ba To? Ito ay isang timeless reading para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Sa reading na to guys, titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on, your past, present, and future energy, mga kapiksi, yung mga suggested approach, and yung potential future ng story nyo. So, shuffle natin yung cards guys, hanapin natin yung energy ng Virgo. Eto guys, so Virgo, kayo ay na-represent ng Queen of Pentacles sa ating spread. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Kung ano na lang yung naka-resonate guys, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay magre-resonate sa inyo. So where you are right now mga kapiksi, for some of you, no, parang natatrap kayo sa isang sitwasyon na walang katapusan, never ending story mga kapiksi. May mga bagay na nagpapastress sa inyo na paulit-ulit nyong iniisip. This may be a circumstance that already happened in the past. Ibig sabihin nangyari na ito guys, no? Pero yung impact, yung nangyari na siya pero paulit-ulit nyo siyang naiisip. Parang hindi siya, parang nagre-replay automatic, auto loop, ganyan. And hindi siya maalis-alis sa isip nyo mga kapiksi. So dahil dito na-stress kayo, ganyan, and nakakita kayo ng mga negative na impact niyan sa physical reality nyo. And the more na nagre-reflect siya, the more na iniisip nyo ng paulit-ulit. So parang it's a never-ending cycle para sa inyo guys. Mga potential and challenges, this is more on challenge guys. Maaaring ito may kinalaman sa away sa isang tao. Guys, no? Pwedeng partner nyo or specific person, pwedeng kaibigan, neighbor, kamag-anak, social media, ganyan, kakompetensya. So, yun yung paulit-ulit na naiisip nyo mga kapiks, yung mga bangayan, yung mga hindi magagandang bagay, yung mga negative na naririnig nyo, no, sa paligid nyo, whether it's galing sa isang tao or sa maraming tao, ganyan. Pero palagi siyang na-highlight sa isip nyo, and dahil doon parang nakakaisip kayo ng negative tungkol sa sarili nyo. Parang iniisip nyo, anong mali sa akin, bakit ganito, bakit ganyan. So mga ganun guys. So it's more of a challenge sa inyo kasi kailangan nyong baguhin yung pattern of thoughts nyo, and kailangan nyong putulan din itong mga negative thoughts na to. Otherwise, matatrap talaga kayo dyan guys. Okay? What you need to focus on is you have to focus on yourself guys. Kumbaga parang it's okay to be alone. Hindi naman yung alone na mag-isa ka na lang sa mundo, ganyan. But alam mo yun, it's okay to disconnect from the world and just go back to yourself, na yung sarili mo yung intindihin mo. Wag mong iniintindi yung ibang tao, yung sasabihin nila, because you cannot please everybody mga kapiksi. What they think about you doesn't matter. What you think about yourself is all that matters guys. So yung sarili nyo lang, kumbaga mas pagtuunan mo ng attention yung sarili mo kaysa yung sasabihin sa'yo ng ibang tao. And in the past mga kapiksi, naging very rewarding naman yung buhay mo, no? You've been busy. Eto guys, ang naramdaman ko dito is in the past, parang masyado kayo naging busy sa mga responsibilities nyo sa buhay, na parang hindi nyo na naisip yung pansarili nyo, no? And right now, at saka parang you are so much available sa ibang tao, pero pagdating sa'yo, parang hindi ka available. Binigay mo lahat sa iba, pero sa sarili mo, wala kang tinira.
And right now, parang nag-i-emo yung iba sa inyo kasi parang hinahanap mo yung same type of compassion or affection na binigay mo sa iba, pero hindi mo siya natatanggap pabalik. Naiintindihan nyo ba? So parang medyo may pagka sa yung iba sa inyo ngayon, parang nag-i-emo na bakit ganun, tinulungan ko sila, pero ako, pag ako na yung may kailangan, hindi nila ako tinutulungan. So yung mga ganun guys, kaya medyo nagiging emotional kayo. And your greatest strength is matapang ka. Okay, you're strong, matapang ka, independent, no? For some of you, kayang-kaya nyo tumayo sa sarili nyong mga paa. And sometimes yung mga strong people, happy people, nagiging ano talaga siya ng mga bashers, hindi ko maintindihan. Yung mga bashers galit sa masasaya. Yung mga bashers galit sila sa masasaya, sa mga magaganda yung buhay mo, onlad yung buhay mo. And I feel like you're one of them, kaya siguro kayo nababash mga kapiksi, but kiber lang sa kanila, no? It's your life, not theirs. So wala tayong dapat paki sa kanila guys. Just focus on yourself mga kapiksi. And in the near future guys, maaari may mga pagsisihan pa kayo na in the future kapag ka hindi nyo binago yung pattern of thoughts nyo ngayon, kasi you might completely lose yourself, no? Kasi ngayon nag-i-emo na kayo guys, paulit-ulit na. So pag hindi nyo siya binago and pagka patuloy kayo na trap doon sa mga ganyang klaseng sitwasyon guys, in the future pagsisisihan nyo pa siya lalo, no? Kasi parang sasabihin nyo, dapat pala nagsikap ako, dapat pala hindi ko sila inintindi, dapat pala sarili ko lang yung inintindi ko, yung mga ganun guys, no? So kung ayaw nyong magsisi in the near future, dapat ngayon pa lang magkaroon kayo ng disiplina na baguhin yung buhay nyo, baguhin yung pattern nyo. Do yourself a favor and help yourself. Tulungan mo yung sarili mo kasi walang ibang tutulong sa inyo guys, kundi kayo lang. Okay? And mga suggested approach mga kapiksi, there are a lot of people who still love you. Marami pang taong nagmamahal sa inyo mga kapiksi. So wag kayong magpa-apekto masyado sa ginawa ng isang tao, dalawang tao, or iilang tao na nag-damage sa inyo, nagbigay. Kasi yung iba sa inyo parang, I'm sensing you have a lot of emotional pain, mental pain mga kapiksi. Malaki yung epekto nito sa inyo. So, but hindi nyo nare-realize na marami pang mga tao na sumusuporta at nagmamahal sa'yo. So, doon may focus yung attention mo, no? Tell yourself na you're still loved, you're still adored mga kapiksi, and you are lovable. Diba? Maraming tao nagmamahal sa'yo. So, i-appreciate mo yung mga tao na yun, guys. What you need to know mga kapiksi is babalik din yung confidence mo sa sarili mo, no? If you work on yourself. So, probably right now, pwedeng nadadown kayo sa buhay nyo. Pero pag tinulungan nyo yung sarili nyo, mga kapiksi, and again guys, we can ask for help. Pwede tayong humingi ng tulong, but at the end of the day, ikaw pa rin yung pinaka makakatulong sa sarili mo. Kasi kahit natulungan ka nila, but if you refuse to help yourself, diba? Kapag ka tinanggihan mo yung tulong nila, kapag ka nag-emo ka pa rin and nagmokmok ka pa rin or whatever, hindi mo tinutulungan yung sarili mo. So, stand up for yourself, kapiksi, babalik din yung confidence mo, basta, pero kailangan mo tulungan yung sarili mo, okay? And your hopes and fears, this is more on fears mga kapiksi, kasi yung iba sa inyo talagang overthinkers. Kaya kayo nabibilanggo dito sa mga negative na sitwasyon na to, kasi hindi maalis sa isip nyo guys. Overthinking, paranoid, diba? What if ganito, what if ganyan. So again guys, nobody can help you on that. Walang taong makakatulong sa'yo sa pag-iisip mo kundi ikaw. So, please do yourself a favor and stop overthinking, kasi yan yung biggest challenge mo right now eh. Mag-meditate kayo guys, magdasal. Makakatulong yun mga kapiksi para mag-subside yung momentum of thoughts nyo. Meron tayong Tagalog guided meditation guys sa channel natin, yung pampawala ng stress and anxiety. Makakatulong yun sa inyo ng bonggang-bongga mga kapiksi. And yung potential future nyo guys, magsisimula ulit kayo ng bagong buhay in the future. So you will have a clean slate. Dadating yung time na ikaw din mismo magigising ka sa katotohanan na okay, stop it.
ayoko na nito, this is crap, parang ganyan, no? Sobrang nagdusa na ako from now on. Magiging masaya na ako from now on. Sarili ko na iintindihin ko from now on. Magiging okay na ako. I love myself, ganyan. Tell you, guys, kausapin nyo yung sarili nyo. Please, no, wag nyong hayaang masira yung buhay nyo dahil sa mga nangyari sa past. Tapos na yun, let go, move on, start a new life mga kapiksi, have yourself and be happy. Okay? Maging masaya kayo guys. You deserve to be happy. Okay? So comment down below guys if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa story na yan. And ito, i-mind nyo na yung mga confidence na yan, yung bagong buhay na yan, ba diba? Yan yun. Tsaka itong mga loving people na nagmamahal sa inyo, i-mind nyo na yan sa comment section kasi yan yung mga magagandang energy na nakita natin for you. Bunot lang tayo ng dalawang cards pa guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So if interesado kayo dyan guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So guys, ito yung mga additional messages para sa inyo. Unang-una, peace, kapayapaan. Ito talaga dapat sa inyo to, no, guys. There's no need to worry as everything is working out beautifully. Tamang-tama talaga sa inyo yung mensahe guys, kasi dapat talaga magkaroon kayo ng peace of mind. So alisin nyo na yung mga worries nyo guys, kasi talagang yung iba sa inyo, ramdam na ramdam natin, super stressed kayo guys. So, kailangan alisin nyo yung mga worries nyo. Again guys, mag-meditate kayo, magdasal kayo. And you are always protected mga kapiksi. Lahat kayo, lahat tayo, no? May mga gabay tayo simula ng pinanganak tayo. And ang number one, ang mga roles nila is una, gabayan tayo. Pangalawa, protektahan tayo. Pangatlo, tulungan tayo. So, magdasal lang kayo guys. You will be protected, you will be guided, and magkakaroon din kayo ng peace of mind mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below Virgo if feeling nyo naka-resonate kayo. For more tarot readings guys para sa inyo, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga relationships, pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.